Okay, so welcome back to my channel. So thank you for watching. So ngayon is syempre nandito naman tayo para sa ating project na ginawa. Ito is para ito sa tuhugan ng manok. Tuhugan ng manok. Okay. So meron akong dalawang klaseng ginawa. So ito is yung joint dito is yung nakakat at saka pinag-welding ko. Saka yung isa is yung parang binend ko lang. So, yung una kong ginawa nung una kong ginawa is ito yon. So, medyo nahirapan lang akong i-bend. Tsaka yung accuracy ng pag-bend ko is medyo mahirap lang. So, yung isa is ginawa ko is meron dito, yung naka-joint. Madali lang siyang gawin, pero syempre, meron lang siyang winelding dito para sa pag-join. So ito mas matibay ito kasi solid siya, saka wala siyang putol. Putol ang meron na siya dito is dito. Okay. So yan, ito 'yun. Pakita ko yung sulit. Ito yung nasa center niya. So yung size nito kasi is 5/16. So yung haba nito is nasa try natin sukatin. Yung haba nito is 25 cm. Nasa 20, mga 29.5 inches. So yung sa maliit naman, so yan, nasa yung sa maliit, yung haba ng maliit is nasa 23 inches. So yan, 23 inches. At saka yung gap niya, yung from dito hanggang dito. Okay. From dito to dito is nasa around 2.5 inches. Yan. 2.5. So, ganito din sa baba. 2.5 inches. So, yung una kong ginawa dito is nasa 3 inches dito. So, medyo malapad. So 3 inches dyan, 3 inches dito. So malapad siya. So pag tinuhog mo kasi yung manok mo, sobra siyang malapad. So kaya in-adjust ko ulit ito. Nag-welding ulit ako. Pinutol ko at saka pinagdugtong ulit. So ganito din yung laki. At saka yung haba. Pareho lang. So 23 inches dito at saka yung 72 or almost 2 feet din. 75 cm. 70 yan, 75 and a half. Okay. Or 30 inches. So yung dito, yung handle. So from handle, isang ano lang 'to eh. Yung handle dito is nasa 6 inches lang yung ginawa ko. So hindi ko na siya pinahabaan pa kasi yung pag hawak ko is tamang-tama lang sa kamay ko. So hindi naman siya kinulang like ganito or hindi naman siya masyadong sobra. So kung pag umawa ka sa center, tama lang siya. Meron pa dito allowance, saka meron din allowance. Pero syempre, pag nag-grill ka na, so medyo mainit, kailangan mo ng protection like yung gloves, unas or something na para pang protection lang sa kamay mo na hindi ka maiinitan. So mas maganda din yung gloves para at least madali mo siyang i-grip. Andiyan kukunin yung mismo nakasalang na manok. So ito yung tuhugan ng manok na ginagamit ko. So yung paggawa ko kasi nito, papakita ko na lang din. So ito yung hindi ko pa na welding. Una kasi dito sa aking unang ginawa, medyo mahirap lang kasi binend ko na siya. At saka hindi ko pa siya na gawa ng pointed. Kaya after na-assemble ko or na-welding ko na, tsaka ko pa lang nilagyan ng tulis. So kaya mahirap siyang tulisan kasi naka-welding na siya. Ganon din dito sa mga maliliit. So yung itong maliit na ito is yung size nito is nasa 1/4. So ito yung 1/4. Ito yung 5/16. So, yun kasi naka-bend na to. So, huli ko na at saka na-welding ko na. Huli ko na siya na nalagyan ng pointed or natulisan.
So, nung next na ginawa ko nito, so before ko ito ginawa, so ibang paraan yung paggawa ko. So una, may mga tools na siya bago ko siya winilding. So mas madali compare sa na-assemble mo na. Kasi ito, yan, ito yung pinaka-center niya. So ito yung 516. So yung ginawa ko kasi, syempre meron na tong sukat. So yung sukat nito kasi, yung sukat syempre depende din sa yung grilling machine. So ito, yung sa akin, syempre yung sukat ko dito is nasa 75. So ito 75 centimeter or nasa 29 and a half inches. So yan, so ito yun. So bago ko ito, siyempre putol ko muna lahat. Tapos so, kita nyo kung gaano siya katalas at saka katulis. So yung ginawa ko para mabilis at saka madali siyang i-grinder. So naglagay ako dito ng parang ito sinalang ko yung dito sinalang ko ito sa electric drill. So pagkasalang ko sa electric drill, syempre nilock ko. Tapos pinaikot ko ito sa drill. Saka at the same time meron akong isang grinder na ginamit. Habang dinidrill ko to, ginagrind ko to. So umiikot ito tapos nag-grind. So mabilis siya. Mabilis siyang matulis. Tsaka mas accurate siya kasi parang sentro siya na yung pointed niya is sentro. Hindi na tagilid or hindi siya purol. Kaya pointed talaga siya. So mas okay ito na ginawa ko na siyang pointed before siya i-assemble. So gaya din dito. So ito din yung pointed din ito para sa yan. So kung makita nyo, pointed na ito. So, ganun din yung ginawa ko. Nilagay ko sa electric drill at saka ginrinder dito yung dulo. So, ito, syempre naputol-putol ko na ito. Yung sukat nito is nasa 25 inches and a half. 25 inches and a half. Tapos nasa 65 centimeter. So dito kasi puputol pa ako dito, puputulan ko ito. So kukuha ako dito ng 2.5 or 2 and a half inches. So yung 2 and a half inches, ito yung yan yung gagawin ko na dito yun banda. So ito yung 2.5 inches. So i-ano ko to. Yan. So idudugtong ko ulit. Pero syempre naputol ko na yung last nito. So kasi yung sukat nito is tamang-tama lang to sa ginawa kong griller, kaya depende na sa inyo kung gaano kahaba itong maliit or gaano dito yung gap niya, either 3 inches or 2.5 or 2 inches, so depende sa inyo. So pero sa akin, yung ginawa ko dito is nasa 2.5. 2.5, so yung lapad dito is nasa, so sobra na nga sa ano eh. So 2.5 dapat 5 inches. Pero dito is nasa 5.5. So 5 inches. So yan, ito yung center, ito yung sa gilid at saka yung isa, ganun din. So ito yan. So tatlo. So pagdating naman sa ano, sa hawakan, syempre, gumamit tayo ng tubo. So ito yun. Yan, nasa 1/2 1 inches. Oh, yun. 1 inches yung butas niya. Then, yung haba nito, around, yan, 6 inches lang. Yan, 6 inches lang yung sukat nito. Yan. So, ganito yung grip. Yan, so mas madali lang siyang hawakan. Tsaka hindi naman siya gaanong kahaba. Tama lang. So, depende naman sa inyo kung gusto niyo pahabain or ano. Pero sa akin, siyempre mas comfortable ako na tama lang yung length saka tama lang yung haba. So, siyempre meron tayong ginamit dito. So, yung ginamit natin dito na ito yung gear. Yan. So, ito yung ginamit natin, sprocket. So, itong sprocket na to. So, dito yung nilagay.
So, yung ano nito, yung sa akin, yung ginamit ko is, ito yung galing sprocket ng XRM 14 teeth. So, ito yung tsura. So, yan. Okay. So, pag yung winilding ko na is ito na yun. Okay. Para syempre na mapasok mo yan dito or ma-welding mo yan dito, syempre medyo maluwag siya. So, pag nakita nyo na maluwag, so, gagamit kayo ng washer. So, yung washer na ginamit ko, yung tama lang din sa dito. Yan. Yan. So, nag-welding ako dyan. Nag-welding din ako dito sa kabila, magkabilaan. So, kumaga back to back. Saka, syempre, once na na-welding mo na to, kailangan mo syempre i-align na hindi siya, na dapat sentro siya. Para at least pag umikot ito, tama naman. Kumbaga hindi siya nagwiwiggle or something. Kaya dapat tama siya. Kasi pag pinasok mo dito yan. So tama lang siya. Pero syempre i-align mo pa rin. Tapos once na-align na siya, tsaka mo siya i-welding. So yung una mong i-assemble is yung ito sa pinaka-center. Yung center na rod, tsaka dito. Once na-welding mo na to, nalagay mo na yan. Na-welding mo na yan back and forth. So back to back. Once na na-align na yan, saka mo ilalagay yung handle. So ito yung last na ilalagay ko. So dapat syempre yung pagkaputol mo dito ng handle is ano siya, talagang align siya, sentro siya. Kaya ito pagputol ko hindi ako gumamit ng hacksaw. Gumamit ako dito ng circular saw or para at least yung alignment niya is tama talaga. So pag lagay mo dyan, syempre kailangan mo pa rin i-align yung dugtong nito. Once na na-align siya, tsaka mo siya i-welding. Huwag mo muna siyang i-welding ng full weld, kumaga spot lang muna. Syempre baka may mga adjustment ka pa. So mas madali pang i-adjust. Pero kung once na full weld mo na, so talaga medyo mahirap. So kailangan mo i-grinder ulit para matanggal. Okay, so yan po. Ito yung ano niya. So sa process at saka pag-welding, ito kasi gumamit din ako kasi marami din akong winilding nito. Nilapag ko ito sa plywood na merong mga guide. So yung guide nito is pako. So may mga pako dyan. Para the same lang yung alignment ng iba. So pako. So, tingnan nyo na lang yung mga kung paano. So, sa video. Pero, syempre, naka-fast forward yung iba. Kasi medyo mahaba-haba na yung process ng paggawa ko nito. Pero, at least yung pag-welding nyo, hindi na kayo hindi na kayo mahirapan. Kasi, meron na siyang guide na pako. Nakapako dun sa plywood. Para isalang nyo na lang ulit. Tapos, salang nyo ulit. Welding. Hanggang sa matapos yun yung paggawa ng chicken skewer, so or tuhugan ng manok. So yan, so nakita nyo. So yan po yung ating mga materials na ginamit, saka yung kung paano ko ginawa. So para sa iba pang mga videos, paano rin na lang kung ano, para mayroon din kayong mga ideas. Actually first time ko rin gumawa nito. Yung ginawa ko na lang, inisip ko muna kung ano yung pwede kong gawing madali. Although syempre naka-experience din ako na medyo nahirapan, pero for the next na ginawa ko, medyo madali na lang para sa akin because meron ng idea na kung paano siya magiging madali at saka mabilis na gawin yung ating paggawa ng skewer. So yung skewer naman syempre, nagdidepende naman ito sa inyong laki ng inyong ginawang griller. Naka-set na ito para doon sa griller na ginawa ko. So, sa lahat-lahat ng haba nito, from tip ng center, papunta dito sa pinaka-last ng handle is so tama lang siya sa 3 feet. Yan. Tama lang siya sa 3 feet. So, sukat na sukat yung aking paggawa ng aking chicken skewer or yung tugan ng manok. So, ito kasi yan. Ito yung dalawa. Yan. So, sa griller kasi, syempre once na meron ng griller,
Dito yung portion na pinapatong mo yung tuhugan at saka dito meron din last dito na pumapatong. Tapos syempre meron dito portion na concrete para at least yung heat resistant ng ano hindi siya yung heat hindi siya lumalabas doon sa griller. Ganun din kasi dito merong portion dito na merong concrete. So syempre kung sumobra baka bumangga ito. Hindi siya makakaikot. Ganun din dito. So baka bumangga dito. Kaya depende sa inyo kung ano kalaki yung skewer na ginawa nyo. Batay doon sa yung ginawang chicken griller. Okay, so ito na yun yung aking skewer. So hope you enjoy and please like, share, and subscribe very much.